evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 15, 2026 at tayo ngayon pupunta dyan sa may Hop in North EDSA, dyan yan sa may EDSA Phil-Am din naman Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may sa may Mayaman Street po yan, UPD Village sa Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Ariel, maalinsangan maghapon ha. Wala bang habagat o sama ng panahon na pwedeng magpaulan? Alam mo, Alvin, tama ka, no? Mainit at maalinsangan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon kasi ay mahina ang ating habagat na po inaasang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. At meron ding high pressure area sa may hilagang silangan ng Luzon. Pero meron pa rin mga pagulang aasahan sa hapon at gabi. Karagatan July 16, Bebes, sa Mindanao po, may mga pagulan na ibaga pa lamang sa ilang bahagi ng Davao Region, Sorsogon at Zamboanga Peninsula. Mas marami lugar ang ulanin sa Mindanao mula tanghali, lalo po pagsapit ng hapon sa may Zamboanga Peninsula, maging sa may Bukidnon, Maguindanao at lalo po sa Agusan del Sur. At meron pang kalagsaran ng mga pagulan pagsapit ng gabi sa bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. Sa Visayas may mga daraang pagulan maghapon, lalo na po sa mga isla ng Samar, maging sa Negros Oriental at maging dyan sa Northeastern Iloilo bago po ang paglubog ng araw. At sa gabi, maulan pa sa may Central Visayas, lalo na dito sa may hilagang bahagi ng Bohol. Sa naman tayo sa Palawan, uulan po sa buong probinsya mula bulian hapon at may mga pagulan pa sa Northern at Central Palawan pagsapit ng gabi. Sunod naman, may aasahang kalat-kalat na mga pagulan maghapon sa ilang bahagi ng Bicol Region at ulan na rin sa hapon sa may Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon. Habang hapon na pagsapit ng gabi, may mga thunderstorms sa ilang lugar sa Cordillera at maging dyan sa Cagayan Valley. Tayo naman po sa Metro Manila, mainit pa rin na panahon ang isiran maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pagulan. Samantala dahil din po sa kawalan ng ulan sa Angat Watershed, nananatiling mababa na sa critical low level ang tubig sa Angat Dam na nasa 155.98 meters itong Miyerkules ng umaga. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya. Dinuog si Pinay Telestar Alex Ayala sa kanyang meet and greet sa isang mall sa Makati Street. At live mula sa Makati nagpapatrol, kasama nating si Karen Davila TV. Ano-ano mga ibinahagi sa iyo ni Alex Ayala? Hello, Alvin. Tama ka. Nandito tayo ngayon. Nag-uulat ng live sa Glorieta Activity Center sa Makati kung saan isinasagawa ang isang napakalaki meet and greet fan experience kay Alex Ayala. Kung makikita niyo sa live feed ngayon, si Alex ay nasa stage at kumbaga nami-meet niya personally ang mga ordinaryong mamamayan na sumusubaybay sa kanya. Alam niyo, 3 ang palapag ng mall na ito at lahat ng palapag ay puno ng tao. Ilang oras nang naghihintay ang mga tao dito para lang masilayan si Alex Ayala. May iba na nakaupo sa harap ng stage. Ito'y nakakuha ng ilang mga tickets o di kaya mga VIP guests, pero hindi natatawaran ang dami ng tao na nandito ngayon sa mga second, third, pati yung balcony ng mall para lang mapakinggan, makita, mapunan ng litrato si Alex Ayala. At kanina, mapalad tayo, Alvin, at nakapanayam natin ng one-on-one si Alex, ibinigay niya, ibinahagi
an honor. The honor is all mine. Oh my, I mean, people are seeing your rankings, the trophies, everything you've achieved. You're making history. But what aren't we seeing? I would say the obvious answer is the hours that I put in, it's not on TV. What happens after tough losses is not on TV, and the people behind me and my success, the people who push me and who give me tough truths and who go through the journey with me. You've had wins and losses. When you win, what do your parents tell you after a win? We are all just so excited, especially the big ones, and even when they're not there, I call them. You know, they're the first people I call, and it's a really good scene. If you see it, it's a really good scene. Yeah. What about losses? What happens when you lose? People don't see that. Every loss is different. Some hit harder than others, and you know, they make you cry. They make you rethink a lot of things. They really sometimes they set you back. But I think tennis is such a humbling sport in a way that you lose so many times, but you learn to lose and you learn how to get back from those things. And what's beautiful about tennis is there's always a next time. Anong sinabi ng mga magulang mo sa'yo after a loss that you will never forget? Well, my parents always tell me not to doubt. You know, there's no room for doubt, and that's one of the mantras that I carry with me in you know, in every match and in every tournament. You've never felt, oh, you're not good enough, kulang nagawa mo nito. What are your parents like? My parents, After a loss, after my it's hard for a professional athlete. yes, I mean, but they are so supportive, and they've been through every step of the way with me, so they know what it's like. They know the journey. They understand what I'm going through, and you know, they are my support system. So it's really nice to have them. Yeah. They say you carry a rosary in your bag. Is that true before every game? Yung not before every game. Sometimes I Naku do. po, Sometimes bawal I have. I have tanong ikaw a dyan, boy. right now it's in Spain, but I have a rosary that my lola gave me. Yeah, so for some matches Walang I hinto take dyan. it, but now right now it's just in safekeeping. Alam ko, mahal na mahal mo si Lolo Bob. Ang una mong coach and Lolo. It's What would saying. he say if he were alive today? I don't think he would admit to me how proud he was, he'd be, but I think he'd be proud, quietly proud. Yes. What do you pray before a game? What do you do? Oh, I always do like the sign of the cross after the warm up, and then yeah, it just became it's a habit and almost superstition na kailangan ko gawin yun. Yeah. Is there a promise that you made to yourself when you started winning and going up the rankings? Alex, I promise dapat ganito ka. I don't remember any specific promise, but I always do my best to carry myself with good behavior, face adversity head on, and take control of my emotions and not let my emotions take control of me. I think those are the moments where I become most disappointed in myself, is when I behave badly because of the situation. Then I become most disappointed more than if I play bad, even though those also disappoint me. What is your sweetest victory, sweetest win in recent days? It would have to be the one with Swiatek. It would have to be, yes, exactly that one. Yes. Oh, wow, is it after the day? Yeah, that one. It's so memorable for so many reasons. Yes. Did you think you could do that actually, like flying? What, like fly? I did not pre-plan that. Very spontaneous, but yeah, I'm glad it's appreciated because it was difficult. What is your biggest heartbreak on the court in terms of a loss? I had a lot of heartbreaks online in terms of losses. I think one of the most notable was the one against my joint last year in Eastbourne. And I think it's a beautiful moment when I look back at it, and it just, I'm able to smile when I look back at it now, but I remember just because everything that had led up to that week, there's so many emotions, so many good things, but all the positive things. On a personal note, have you had a heartbreak off the court? Yes. There's Alex Ayala date.
at the moment. But if it happens to be, it happens to be. Alam mo, ang mensahe mo sa Filipino people, sa mga nanonood sa'yo, Parati ako nagpapasalamat sa inyo dahil nga totoo, I'm so grateful for everyone who takes time out of their day to watch me. Sa lahat ng nagpupuyat, sa lahat na bumibili ng tickets, nagpipila sa mga lines in Wimbledon and all the tournaments. Maraming salamat po. alright, we love you, Alex. Thank you. Thank you. Have a photo. At yun po ang bahagi no, ng ating panayam kay tennis star Alex Ayala. At dito pa rin siya, live pa rin sa on stage sa fan experience dito sa Glorieta, Makati. Alam niyo si Alex ay nasa Manila lamang ng halos 9 to 10 days. Dumating siya ng linggo at aalis rin ng linggo ng gabi. Diretso po siya sa Washington para sa Mubadala Open at diretso sa Toronto Open at diretso pa sa Cincinnati Open. Lahat ng laban na ito ayon kay Alex ay para paghandaan ang US Open sa August 30. At syempre, sabi ni Alex, hindi yan ang katapusan. Umaasa pa rin siyang babalik sa Wimbledon next year. Mula dito sa Glorieta, Makati, nag-uulat si Karen Allen. Maraming salamat, Karen Davila. Papanood po ang kanyang buong panayam kay Alex Ayala sa kanyang YouTube channel at syempre sa Head Start sa ANC. Sa pagbabalik ni TV Patrol, Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail. At ano ang dapat gawin para maisalba ang mga ginahang sasakyan? Alamin! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang MMTV Patrol sa DZMM. Mga kapamilya, sa 4 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 4 taong samahan, hagilap namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Vision at Derma Check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, magbubukas ang ating public service booth. May libreng merienda, kupit, hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40. Tapas na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat ibaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Milonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakuha mula na ng sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yung low pressure area sa West Philippine Sea, umina at nagsasaw na matapos mag-landfall sa China. Habang isa pang LPA na dating bagyong Josie, tuluyan na rin umina at naging cloud cluster ang grupo ng mga ulap na lamang ayon po yan sa pag-asa. Bagaman hindi na lang ihip, patuloy ang epekto ng habagat sa extreme northern Luzon. Wala pang bagong sama ng panahon na namumuo ng mamataan sa paligid ng bansa.
bansa. Pero kahit maaliwala sa halos buong araw, may chance pa rin ng ulan, lalo na po pagdating hapon ng gabi. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, walang ulan sa halos buong bansa. Pero pagdating ng hapon, nataas na ang chance ng ulan sa northern at central Luzon, ilang lugar sa Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Visayas, may mga kalat-kalat na pagulan din at malalakas na buhos sa ilang bahagi ng Negros Island Region. Marami pa rin ang uulanin sa Mindanao. Posible ang malalakas na buhos ng ulan sa Northern Mindanao, Mar, Sargen at Caraga. Maging alerto po dahil pwede pa rin niyang magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, magiging maalinsangan pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorm. Hanggang ngayon, bitbit ng ilang taga-Tuki sa South Cotabato ang bangungot na idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Hindi lang kasi mga tahanan nilang nasira, kundi pati mga pangarap na matagal nilang pinagsikapan. Kaya sa tuloy nating Operation Bayanihan, sila naman ang ating tinulungan. Sa Makanting Lote ito, nagtayo ng pansamantalang tilaan ang mga residente ng Sitio Staff, Barangay Angkonan, Tuki, South Cotabato. Hindi na kasi sila pinapayagang bumalik sa kanilang mga bahay. Dahil sa banta ng pagbuho ng lupa matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang buwan. Natingnan ng MTV, may mga tension track din doon nakita. May ditak siya, wag pumulan doon, iipon yung tubig, ang tendency magkaroon ng landslide. Kabilang sa mga lumikas, ang pamilya ni Annalyn. Rakpal at Sontina pa rin ang nagsisilbi nilang buo at dingding. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kasi yung mga partner namin, hindi pa sila bumabalik sa mga tinatrabahoan nila kasi nga yung mga tinatrabahoan nila, apektado po nila. Bumuhuli ng bahay na 3 taong pinag-ipunan ng mag-asawang Norisa at Patrick. Yung hirap at pawis lang, pinaghirapan ng partner ko sa pag-aanap ng prutas, nawala po lahat. Kilala ang Sophie bilang fruit and vegetable basket ng South Cotabato. Kaya bilang tulong sa mga magsasaka roon na apektado ng lindol at ang parating na Super El Nino, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa 7 barangay sa lugar para sa ating Operation Bayanihan. Namigay tayo ng food packs, hygiene kits, at adult and baby diapers para sa 8,000 individual at tuwang ang Universal Guardians Brotherhood. Sa mga nais po magkinig, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. O magpapit online sa G-Bayanihan Globe Rewards, Medibank Credit Card, Lazada at Shopee. Mga kapuso, bilang pakikita sa Side Saving Month sa darating na Agosto, magsasagawa muli ang GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang Buddhist Suchi Medical Foundation Philippines Incorporated ng Operation Katarata. Ngayon po sa ating operasyon ang mga may katarata hindi na makakita, mga batang 16 years old pababa, mga senior citizens, fisher folk, farmers, jeepney at tricycle drivers, hirap sa buhay na nakatira sa Bulacan, Rizal, Cavite, Antipolo, Marikina, Montalban at iba pang lugar sa NCR at karating na probinsya. Maaari po kayo magpalista sa pamagitan ng pagtawag sa telepono ng GMA Kapuso Foundation. Simula July 16 hanggang July 31, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy ang ating celebration para sa kasalang Bea Alonso at Vincent po. Bukod sa snap questionnaire ni Bea, we have greetings mula sa mga kaibigan niya at Sir Makichiga kay Nelson Gata. Ika nga sa kanta, all well that ends well.
Dahil nabalot pa ng kontrobersya ang mga nakaraang buwan, O paano wala nang nga eh? lumabas ang marriage ban noong Marso. At sa pagkakasal umano ng napabalitang destination wedding sa Spain noong Mayo. Bea Alonso and Vincent Co. finally got their happy ending. Ikinasal sila last July 13 sa isang private civil wedding ceremony sa Makati City. Kanina, ibinahagi ni Bea ang black and white photos ng kanilang special day. Simple man, bukas naman ang saya at magiging in love ng newlywed. Extended ang saya hanggang sa comment section kung saan binati sina Bea at Vincent ng malalapit sa kanilang buhay at kanilang supporters. Nag-abot din ng wedding wishes ang co-star ni Bea na si Maricar Reyes at direktor ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven na si Joro Monroy. Tulad ng karamihan, ikinagulat din daw nila ang balita. Oo, syempre. Kasi dapat may taping kami, tapos biglang may nagkaroon siya ng emergency. So, yun pala yun. For Bea, very happy for her. Kasi itong ending na to parang sa pelikula lang natin na napapanood. Pero it happened to her in real life. Super. Oh my God, that's very happy for her. Big. Oh my God, dinulat mo kami. But congratulations. I wish you all the best on this new journey. Super excited for you. Elson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At abangan, sa iligal na karera sa Negros Occidental, pati mga pulis napahabol. At ang obra para kay Alex Ayala na hindi grass o clay, kundi buhangin. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang 24 oras. GMA, Super Radio, DZBB, Pasita, Totoo. Mga kapuso, ready na ba kayo para sa isa na namang super saya na Sabado evening? Tara na makisaya sa GMA Radio Super Barangaya. Sa darating na July 18, Sabado, alas 5 ng hapon, dadalo naman ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City para sa isang super unforgettable na gabi. Makikipagkulitan niya ang inyong paboritong Barangay LS DJ na sina Papa A at Mama Emma, kasama rin ang Super Radio Anchors na Pamela Aglian at Alan Gata. Siyempre, di mawawala ang ating super car king, Dance Fitness, Singing Lodi at ang magpapakinggan ninyong gabi from GMA Kapuso, Touch the Blood at GMA Sparkle Artist, na Martin Castor at Riel Lumadilla. Bilang yan! May chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA merch at brand new Android phone. Libre ito kaya ano pang hinihintay nyo? Dali na ang buong pamilya at susunod na Sabado, July 18, alas 6 ng gabi para sa isang gabing puno ng saya at papremyo sa Super Barangaya. Ang Super Barangaya na yanig sa atin na Playtime Entertainment. Sangguniang barangay ng Tablo ko Barangay internet Kupang, ko. Antipolo City. Super Radio DZBB 594 at Barangay Kabisado dyan po ba? 97.1 forever. Ibali, diretso lang tayo. Tablo ko internet ko. Ah, sa kaliwa. Ah, sa kaliwa na yun? Okay. Yun lang po. Kasi di ko alam kung saan lady ko eh. Hindi, dito na lang po. Diretso na siya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang concurrent chairperson ng Government Peace Implementing Panel for the More Islamic Liberation Fund, si Secretary Mel Sarmiento. Si Sarmiento ang kasalukuyang chairperson ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO. Matatandaan na si Ayan, Sarmiento ay nagturo na rin po. sa UPAPRO noong Abril ng kasalukuyang taon, pangaraang mag-iniw si dating Secretary Carlito Galvez Jr. dahil sa isyong pangkalusugan. Ito na ba? Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na dahil Di ba po, nasa pinadiretso po? sitwasyon ang seguridad ng bansa at galing si Sarmiento sa local governance at public administration bilang dating susuong ng PIL. Dito na po kuya. Ito na. Ay, itamin natin ito. Reconciliation, local governance at socio-economic reintegration, lalo pa at pagpunta ngayon ng Samro tungo sa pagiging parliamentary government ng rehiyon. Ako si Sir Padre, Ito po, ingat po. God bless po. Thank you.
nagpapahayag na pong support ng iba't ibang organisasyon sa pagkakatalga kay Dr. Jose Britanio Buhatia Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Sa magkakahiwalay na pahayag-ihan, kinilala ng iba't ibang grupong nasa tayong karera ni Secretary Buhatia sa public service, pagpapatakbo ng ospital, medical education at pamumuno sa sektor ng kalusugan. Inilarawan ng Philippine College of Surgeons sa pagkakatalga kay Secretary Buhatia bilang isang karangalan para sa profesyon ng surgeon. Pinuri naman ng Philippine Dental Association ng pagkakatalaga kay Duarte at kahit ang ahanda makipagtulungan sa kagawaran upang isulong ang promosyon ng oral health at pantay na access sa dental at dental services sa mga Pilipino. Ayan, Senador Rock Narvaez. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli pong ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.